lahat po ay talagang dadaan na sa complete motor vehicle inspection bago po mag-register. Hindi lang po yung emission. Make sure na walang bayad yun. Conscious po tayo doon, and if ever meron, definitely public consultation po kailangan natin doon. No, ayoko na may bayad. Ba't yung pa kami ipapadaan dyan? Tapos gastos. No public consultation. Ayoko nang dadaan yung mga private. Dadaan po sila at magpabayad. Tama po kayo, dadaan sila sa normal process pa po nang walang dagdag singil po. Yung private motor vehicle inspection may bayad noon. 1,008 po. Oh, that's bullshit. Sorry. So, kalokohan yun. Hindi ako papayag. Under my watch, it's not gonna happen. Ain't gonna happen. Nakikita ko na ang dahilan kung bakit naglagay silang private motor vehicle inspection. Kasi merong gustong kumita. Tuwing may bagong administrasyon, may bago nakapag-isip ng racket. It ain't gonna happen. Under my watch, I'm not gonna let it happen. Magpatay na tayo rito, hindi ako papayag. Nakita ko kagaguhan yan. Na yung PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks. Puro maliliit na sasakyan lang po ang kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importanting ma-inspect dahil malalaki ito. Na siyang may maraming karga na buhay, buhay na kaluluwa. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles. Yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol. Hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. And we are very transparent. Wala po sa task ng LTFRB yung pag-check ng motor pool hanggang sa terminal lang po. So I do believe mag-i-issue kami ng guidelines siguro po sa LTFRB para isama na rin po yung pag-check ng mga motor pool po. And if I may, meron lang po akong i-share sa inyong dalawang bagay na inutos po sa amin ni Secretary Bautista. This was a few months ago, tungkol nga, lalo na po, yung mga marami na po tayong aksidente. So meron po kaming ginagawa ngayon na ma-implement na po yung Speed Limiter Act of 2016. Ito po ay RA 10916, wherein ang mga sasakyan po na malalaki gaya ng truck at saka mga buses po, yun po yung madalas na aksidente, ay sila po ay magkakaroon na ngayon ng obligasyon na maglagay ng isang gadget, which is a speed limiter gadget, para hindi po lumagpas at a certain speed. Sa pagkaalam ko po, ang ilalagay po natin ayon sa batas po to is maximum of 90 kilometers po, which we do believe looks a little mas safe po kesa yung mga nakikita nating aksidente na umaabot ng 100. So ito po, and I have to admit sa inyo po, matagal na po itong batas and it was never implemented. Secretary Bautista has told us to implement po as soon as possible. With this, siguro po magkakaroon tayo ng mas magandang assurance na hindi na po magkaka-aksidente yung mga trucks and buses above this accident. So itong speed limiter, this speed. ibig sabihin, hindi na meron kayo ilalagay na device doon, gadget na up to 90 kilometers per hour lang pwedeng takboy nito. Opo, yun po yung nakalagay So sa why is batas this po. not being implemented? It has been a law for Yes, quite some time. 2016 po. I'll be very honest with you, nung nakaupo ako 9 months ago, no? After a few months, ito yung naging utos ng Secretary Bautista. Gumagawa lang muna kami ng further consultation lang po. Kasi consultation happened years ago. We just want to get the fresh and latest concerns from different stakeholders para when we implement it po, ika nga nakasabay na sa technology na tama po na ma-implement natin. If I may add lang po, may Yes, isa sir. pa po. Yes, sir. Matagal na rin po to yung motor vehicle inspection po. Kasi di ba po lahat ng sasakyan kailangan po natin dumaan sa mga emission test po, no? Ngunit meron pong isang proseso, meron pong isang fasilidad na masasabi po nating mas angat in terms of safety, at ito po yung mga private motor vehicle inspection centers, no? So ang gagawin po namin dito ay, again, sa DOTR po to, ay magkakaroon kami ng department order, at ito po ay pinapalangkas pa sa level ng DOTR, wherein certain type of vehicles which eventually sa dulo po ng programa, lahat po ay talagang dadaan na sa complete motor vehicle inspection bago po mag-register. Hindi lang po yung emission but yung total check-up para po, again, even though ito more of sa maliliit na sasakyan to, pati yun sa kanila, ma-assure po tayo. Teka muna sir, bakit sa maliit na sasakyan? Bakit hindi boots? Ang ibig, Bus, kasi itong bus ang nagkakatisgrasya eh. kasama po dito yung Usually, mga maliit na sasakyan, bibihira ako makarinig na aksidente na Yes. wala ng preno. Kasi these private
individuals that own private vehicles, they maintain their vehicle because alam nila ang Yes. nakasakay dyan sila at pamilya nila. Yeah. Whereas itong mga buses, itong mga bus driver at mga owners, hindi naman ako nakasakay dyan, sabihin ng mga may-ari ng bus. Ako naman, naka-Mercedes ako, naka-BMW, pakialam ko dyan sa mga bus unit ko. Yeah, just to correct myself, kasi yung speed limiter na-assure tayo sa malalaki. So, ibig ko sabihin, sa PMYC, pati maliliit lahat po, we will have to make sure and will be sure. So lahat across the board, lahat Across the small board and po yun, big. just to correct myself po. Okay, thank So, you. dalawang programa po yun and we do hope matulungan niyo po kami sa pag-explain further sa public for this to be implemented very soon. May po. gastos ba yan? Speed limiter, Hindi, ayaw mo yung speed limiter. Okay lang yun kung may gastos siya. yes. Yung sabi nyo, bago magpa-register, Yung motor vehicle inspection, parehong rate lang po yun. Kasi so panibagong gastos yan? pareho lang po. Kung ano yung ginagastos natin ngayon sa pagre-register, pareho lang po yon. Kasama na yon. Kasama na po yon. So hindi ipapataw yun. Wala po. Kasi pag ipapataw yun, marami magre-reklamo. Definitely po, conscious po Sasabihin, tayo. ako will maintain yung masakyan ko, bakit dadaanan mo ako dyan sa ganung proseso at may bayad. So make sure na walang bayad yun. Conscious po tayo doon and if ever meron, definitely public consultation po kailangan natin doon. No, ayoko na may bayad. Pwede siguro sa mga bus magbayad. Yeah. Kasi may income yun eh. Nag-generate sila ng revenue at yung publiko ang Yes. nagtatangkilik doon. Pero sa mga private, let them take care of their cars. Kasi sabihin nila, minemaintain namin yung kotse namin, sinusunod namin kung ano naka-specify doon sa manufacturer's book. Diba? Ba't yung pa kami ipapadaan dyan? Tapos gastos. No public consultation. Ayoko nang dadaan yung mga private. Dadaan po sila at magbabayad. tama po kayo, dadaan sila sa normal process pa po nang walang dagdag singil po. Walang dagdag Yes. singil. We'll just make sure na pati yung lahat po ma-inspect po. Bakit hindi natin umpisahan muna sa mga lalaki, wag muna sa mga maliliit? Kasi like I said, bibihira tayo nakakarinig na aksidente sa maliliit na sasakyan. Kadalasan talaga sa mga malalaki. Dahil like I said, again, for the second time, itong mga may-ari ng mga kotse, iniingatan nila sa kanila dahil alam nila ang sakay dyan sila at mga mahal nila sa buhay at ginagamit nila yun para sa kanilang work. So they take good care of their cars. Tama po Whereas kayo. itong mga bus lines, itong mga units ng mga bus, hindi na may maintain to kasi yung mga may-ari, naka-helicopter, naka-aeroplano pa yan, diba? May sarili pang yate yan, naka-BMW, they don't care. They don't care. So umpisa natin sa mga bus na tinatangkilik ng publiko. Opo, Senator. Thank Let's you. start with that. Saka na po yung sa mga maliliit. Kasi abala pa yun sa maliliit na sasakyan Maabala sila. Diba? Another red tip na naman. Papasok naman ulit yung mga fixer yan. Para hindi ka nadadaan. Naku, bibigyan yung trabaho ang fixer. Para hindi ka nadadaan dyan. Sa mga fixer. Wala nang bayad pero babayad ka sa fixer. Magdagdag lang po ako, Senator. Precisely kaya po pupunta kami doon. That's the objective. Yung tawag po namin is non-appearance. Yung po yung objective natin na yan po ay Wag na muna sa mai-zero maliit na sasakyan. Yung sabi, dagdag, ano lang yan, abala. Tapos, yan, fixer mabubuhay dyan. Sige, pagbigyan natin si Mr. Lim. Mr. Lim. Yes, maganda umaga po. Mr. Lim, kayo po ay taga? Ako po ay yung National Public Transport Coalition. Member din po namin yung mga bus at saka truck. Yes, sir. Mr. Chair, ang PNBIC na binabanggit ng ating butihing undersecretary, nakademanda po yan, dinimanda ko hanggang ngayon. Because nung ilabas po yan po yung nagkaroon tayo ng special dito sa Senate na pinatigil because naging negosyo po yan. Ang nilalaban po namin, bakit yung mga motorsiklo ang inuuna? So kaya ko po pinailan ng case yan, nasa lupon po ngayon sa Davao del Norte dahil tinamaan yan yung mga maliliit na sasakyan na hindi naman dapat dumadaan talaga sa PNBIC, Private Motor Vehicle Inspection Centers. Ito po kasi private. Ang una po nito, 1,800. Nag-strike po kami, nagwala kami ng aming mga kasama sa transportation para ipakita na ang hinihingi namin, wala po kasing batas ito May pinasok po akong request sa Senate at saka sa Congress na batasin ng maigi. Kasi po, kinuha lang po ito sa Republic Act 86. So, sir, that yung private motor vehicle inspection may bayad noon? 1,008 po. Oh, that's bullshit. Ay, sorry. So, kalokohan yun. Hindi ako papayag. Under my watch, it's not gonna happen. Ain't gonna happen. Okay. Reklamo po kami, binaba nila kasi hindi nila maipasok. Ang problema po, nagtataka ko, nagpunta po kami ng Japan, Taiwan, Singapore,
ang liliit pero pagdating dito napakalalaki ng kanilang ginawang Motor Vehicle Inspection Center. Kaya po sabi nila kailangan ng ROI bumalik na napakamahal. Question ko po sa mga hearing, bakit ganito kalalaki samantalang sa ibang lugar in and out lang? Ibig sabihin pag pumasok po yung unit, lalabas. Ang inuna po nila No, sir, let me cut you off. Nakikita ko na ang dahilan kung bakit naglagay sila ng private motor vehicle inspection. Kasi merong gustong kumita. Tuwing may bagong administrasyon, may bago na kapag-isip ng racket. It ain't gonna happen. Under my watch, I'm not gonna let it happen. Magpatay na tayo rito, hindi ako papayag. Nakita ko kagaguhan yan. Tapos yung mga maliit na sasakyan, ang pupuntiran nyo, mga motorsiklo, puntiran nyo mga boss. Yan, may pambayad yan. Kahit na tagayin nyo ng 2,000. For the sake of safety, why not? Wala masyadong papalag. May matutuwa siguro konti. Yung mga boss, kasi nagkakarga yan ng mga pasahero at kumikita yan. Malakas ang kita niya. po, truck, dahil ang bibigat ng kargamento po. Yeah, mga truck, of course. Yeah. Mga truck. Especially may mga naglulod ng mga tunit-tunilada, mga palay, kung ano pa mga epektos. Yun, inspect nyo. Diba? Huwag po yung mga motorsiklo, mga kotse. Jesus Lord. Talagang dinimanda nyo? Ano nangyari po dun sa demanda? Hanggang ngayon po, hindi po nila maitulak ng husto dahil nasa korte pa po kami. Still, lumalaban pa rin po ako. Ang akin lang naman po, I am not against sa motor vehicle inspection, pero dapat ang unahin yung mga delikadong sasakyan like yung buses and trucks. Yung public utility vehicles po, ang question ko lang sa kanila, wala pong standard and international standard. Kaya po, yung mga traditional jeepney at ang tricycle, hindi po nila mapilit because wala pong standard hanggang ngayon sa international sa ano natin. So, walang sinusunod na... Wala po. Basta pag punta ron, sasalang ka, hindi ko alam kung ano yung 72 points up to this time. Pero po dapat ang inuuna po rito yung public utility vehicle. Tatlo po kasi ang aksidente sa pag-aaral namin sa NPTC. Una po, yung drug test. Tinanggal natin yung drug test. Dapat po mandatory ang drug test sa mga public utility vehicles. Hindi po siguro karapatang pantao ang tinitignan dito dahil hanap buhay po ayan at ang sakay po niyan tao. Actually last week po sa Davao, nagkaroon po kami mandatory drug test. Hindi po magawa ng national government yan dahil bawal, dahil po merong sinasabing pag ano mo, karapatang pantao. Pero po kami sa organisasyon namin, pwede kaming mag dahil may rules kami. Na hindi ka pwedeng bumiyahe kung ikaw ay hindi magpa-drug test. Kaya po namin gawin yon. Pero sa gobyerno po, hindi. Babalikan kayo sa Supreme Court. Sasabihin na naman, karapatang pantao. Second po, yung sinasabi ninyo sa mga buses, ang reklamo rin po ng mga buses natin, wala ho silang mandatory para pumunta sa PMBIC. Meron po tayong MBIS. Ito po ang pag-aari ng LTO. Pero lahat po ng binili nila, hindi po nagamit. At hinahanap ko nga po up to this time, nasaan yung binili nung panahon po ni ni President Gloria Macapagal-Arroyo dahil ako po ay presidential assistant that time. Let me cut you off. So, sa private motor vehicle inspection, halimbawa sa mga bus, so meron tayong structure doon, struktura, right? And then, ano po ang dadaan yung bus doon sa structure na yun? Ano ang ginagawa? Example natin yung bus. Yeah. Anong klase inspection ginagawa po doon sa bus? Before magsalita po si ED Pua regarding the process, allow me lang po yung i-address yung concern na raised ni Mr. Ariel. Unang-una po, precisely kaya unahin namin yung speed limiter because we will focus on the big vehicles po, trucks and buses. Clear po yon. Yun talagang kailangan nating unahin dahil wala po ngayon yon. Agree ako. Tama po kayo. Sa PMBIC, tama rin po kayo. As per my consultation with LTO, ED Pua, wala pong diferensyang presyo kung sila po ay mag-emission lang or mag-PMBIC. So regarding kung later on po lahat ay dadaan sa PMBIC, wala po tayong pinag-uusapang dagdag na presyo for them to go into that. Just to assure you po. And very clear po ang inyong pinapahiwatig and we in the OTR fully support that no increase but upgraded po yung safety check. No increase in what, sir? Doon sa bayad po sila ngayon na ginagawa po, yung sa sir, sa akin, dapat yung sa speed limiter at saka yung sa sinasabi niyo pong inspection
siguro ano natin sa mga van, hauler, cargo trailer, shuttle service, tanker, truck, yung mga malalaki. Pwede pa siguro PUVs, di ba? Pero wag na po yung mga private cars. Malaki abala yun. Now, ano pong proseso? So may infra doon, papasok yung bus, example sa bus. Anong klaseng inspection pong ginagawa? Yes, Mr. Chair. Yung binanggit nga po ni Mr. Ariel Lim na motor vehicle inspection, meron pong naitayong ganun sa ang LTO. Meron po tayo dito sa may East Avenue. Dumadaan po yung sasakyan doon, mache-check po yung above carriage, undercarriage, tapos yung mga gulong din po na-check, may side slip test, may speedometer test, suspension test po, saka may sound level, headlight test. May mga test po na dadaanan yung sasakyan doon sa motor vehicle inspection na iyon. Chinecheck din ba yung brakes? Brakes ay importante. Hindi nabanggit yung brakes. Opo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yun ang maraming yun ang dahilan kung bakit maraming accident sa kalye. Dapat brakes ang pinaka-importante. Kaya nang sa brakes, masalimuot yun dahil tatanggalin, di ba? Opo. Mas ang bubunuin. So, paano natin malaman na may mga nakasingit na fixture doon at bibigyan na lang yung fixture para i-go na lang yung brakes? Yung sa brake test po, Mr. Chair, Brake test, dapat titingnan physically. Kakalasin yung hubcap sa gulong at titingnan yung kung makapal pa ba o manipis na yung brake pads. yes, Mr. Chair. Kasama ba yun? As of now, wala pong capacity ganun, Mr. Walang Chair. capacity. Then useless yan. Kasi kanina pinag-usapan natin from the get-go, ang dahilan kung bakit maraming aksidente sa kalye ay dahil nawala ng brakes. And yet, yan yung wala. Useless.